kalsadang walang pahinga. Yan na siguro ang EDSA, ang pangunahing daang nag-uugnay sa lahat ng lungsod sa Metro Manila. At kung gaano karami ang mga sasakyang dumaraan dito, ganun din daw karumi ang hangin, lalo na tuwing rush hour. Live mula sa Quezon City, si Bam Alegre may paandar. Jessica, marami sa atin di maiwasan, papunta, pauwi, galing paaralan at mga opisina, kailangan i-absorb at langhapin yung buong essence ng EDSA. Yung iba, yung self-defense, magtakip na lang ng ilong tulad dito na amoy natin ngayon. Alam natin delikado yung usok, pero gaano nga ba ito kapanganib? Narito ang paandar. Sa bawat minuto ng mabagal na rush hour sa EDSA Ayala, narito ang mga traffic enforcer na sina Nano at Jam. Malaninja na ang kanilang itsura. Maprotektahan lang ang mga sarili sa nakasusulasok na usok mula sa mga tambucho. Minsan, pag sobrang usok talaga, nahirapan kami huminga, ganun. Kasi dito talagang malakas na usok dahil papanik yun eh. Water therapy na lang kami. Tsaka naglalagay kami ng panakip sa usok. Pag hindi kayo maglagay niyan, sir, anong posible mangyari? Mabigat sir sa dibdib eh, tsaka ang hirap huminga. Ayon sa Traffic Discipline Office ng MMDA, may regular na respiratory health seminars ang kanilang mga enforcer at inaabisuhan na gumamit ng nasal spray. Pero bahagi raw talaga ng kanilang trabaho ang makalanghap ng mga usok at kung datos mula agham ang pagbabatayan, posibleng malala ang implikasyon nito sa kanilang kalusugan. Ayon sa isang pag-aaral, lubhang mataas daw ang black carbon sa kahabaan ng EDSA, partikular na sa Shaw Boulevard at dito sa Ayala Avenue. Sa ibang mga bansa, ang black carbon naglalaro mula 1 hanggang 10 micrograms kada cubic meter. Sa ilang bahagi ng EDSA, hindi raw bababa sa 1,000 micrograms. Ang pananaliksik isinagawa ng atmospheric physicist na si Dr. Jerry Bagtasa. Ang black carbon nanggaling daw sa incomplete combustion ng fossil fuels. Naiugnay rin ito sa lung cancer. Para pagbutihin ang kalidad ng hangin sa Pilipinas, itinaas ng Department of Environment and Natural Resources ang emission standards mula Euro 2 patungong Euro 4. Ang sulfur content ng Euro 2, 500 parts per million. Ang Euro 4 naman, 50 parts per million. Ayon sa DENR, sa darating na July 1, dapat Euro 4 na ang itinda sa mga gasolinahan. Sa January 1, 2016 naman, bawal na ang mga sasakyan na Euro 2 ang makina. Bagamat sapat naman daw ang mga polisiya para mapabuti ang kalidad ng hangin sa Metro Manila, panawagan ng grupong Clean Air Philippines, dapat daw tutukan ang implementasyon ng mga ito. Sanay na pero minsan masakit sa dibdib kasi yung usok itim, maitim yung usok. Araw-araw nyo sa paghihintay, sir, anong mga nararamdaman nyo na sa katawan nyo? Yung isa doon, yung inuubo ko. Masakit sa ilong. At talagang pag naglalakad talaga ako, nakatakip talaga ilong ko. Kagagaling ko lang na ubo. Ayun, so baka feeling ko factor din yun. Kasi isang malaking factor daw sa likod nito yung urbanisasyon. Mas maraming tao, mas maraming sasakyan, at yung mas maraming gusali dahil natatrap daw dun yung maruming usok. Balik sa'yo, ma'am. Okay, question, Bam. Ano ang tamang appreciation dito sa study na sinite mo sa iyong report? May parts lang ng EDSA, specific parts lang ng EDSA that may, may cause cancer dahil sa abnormal levels ng mga masasamang chemicals sa atmosphere? Or ano ba yan? Pag nandito ka ba sa isang bahagi ng EDSA, hindi yan nakaka-cancer, itong bahagi lang na ito ang cancerous? Ganun ba yon? Clarification natin, ang pinoint out ng study, mas matindi dito sa nabanggit nating parts sa Shaw at sa Ayala. Pero that doesn't mean na hindi rin ganun katindi yung concentration ng black carbon sa ibang parts ng EDSA dahil we could see na marami talaga sasakyan, maraming mga tao rito na nagko-converge daily, yun nga, walang pahinga. So, given na sa parts na to ng Metro Manila, talagang yung ating air quality ay nag-suffer na talaga, ma'am. Okay, so overall, masama ang air quality kahit nasaan ka man. Kasi naalala ko in past years, no, na ginawa natin ito ng storya, ang sinasabi sa atin, there are certain months of the year, yung mga malalamig na panahon, no, na yung hangin, yung masamang hangin, hindi agad umaakyat. Kaya ang delikado, yung mga mabababang lugar naman, katulad ng mga nasa ibaba ng valley, yung mga, kasi nandyan yung masamang hangin. So, I don't see kung paanong mababanggit lang na specific portions lang ng EDSA ang pwedeng makakos ng cancer. Tama ba yung aking pag-process nitong study na ito, Bam?
Yung mismong tinatawag nila na black carbon, yung meron siyang carcinogenic properties na could cause cancer. Hindi naman siya talagang direct na talagang magkakaroon kagad, pero it's a factor, it can cause. And yun nga, nabanggit natin dahil may mga hangin na hindi rin, may times na yung hangin hindi umaangat agad and yung mas marami ring mga gusali nakaka-contribute din yon. And from what I understand sa pagkikipag-usap ko sa ating mga resource persons sa DENR, Clean Air Philippines, parang hindi talaga biglaan na gaganda yung quality. They're hoping na it takes time. Lalo't nag-introduce sila nitong Euro 4 na mas konti na yung sulfuric content. It takes time na mas mag-adapt yung mga sasakyan, yung mga gasolinahan, yung mas malinis na fuel na. Pero hindi talaga mabilisan gradual yung pag-improve kung posible man siya. Okay, maraming salamat sa iyo. Bam Alegre.